Good day, our panelists. I am John Marcailao. I am Jesser Bernal. I'm Carmen Encarnacion. And I'm Philip Simon De Leola. Are we here today to present our thesis? So, the title is The Impact of Online Customer Review on Brand Image of E-Commerce Retailer in Cavite City. So, bago tayo dumako sa introduction, ay aalamin muna natin ang meaning ng The Impact of Online Customer Review on Brand Image of E-Commerce Retailer in Cavite City. So, in the first topic, introduction. Sa e-commerce ngayon sa Cavite City, mahalaga ang feedback ng mga customers sa pagpapalakas ng reputasyon at tagumpay ng mga nagbebenta. Ito ang nagbibigay ng impormasyon sa kalidad ng mga serbisyo at produkto. At kung paano na ito nakikilala ng mga mamimili. Sa pamamagitan ng online reviews, nagbibigay ng boses sa mga mamimili na bumubuo ng imahe ng isang kumpanya sa isipan ng iba. Sa pag-aaral na ito, talakayin natin kung paano nakaka-apekto ang feedback ng customer sa operasyon at tagumpay ng mga e-commerce retailer sa Cavite City. To the next topic is statement of the problem. First question, how does online customer review influence e-commerce retailers? Second question, what pressures do e-commerce retailers face in managing online customer reviews? Third question and last, what effects do the customer reviews have on the business of e-commerce retailers? For the third topic is research objectives. It's all about answer of statement of the problem. First answer, to examine the influence of online customer reviews on the brand image of e-commerce retailers in Cavite City. Second answer, to identify the pressures faced by e-commerce retailers in Cavite City when managing online customer reviews. Third answer, to analyze the effects of customer reviews on the business performance operation of e-commerce retailers in Cavite City. And for the significance of the study, ang pag-aaral ay tumutok sa epekto ng online customer reviews sa brand image ng e-commerce retailers. Layunin nito ang pag-unawa sa kalagahan ng mga review sa pagpapalakas ng imahe ng mga online na tindahan para sa mga students, retailers, parents, at future researchers. The lastly, scope and delimitation. Unahin na natin ang scope. Ang pag-aaral ay tutok sa pagsusulit kung paano nakakapekto ang mga online customer review sa imahe ng tatak ng isang nagbebenta sa e-commerce sa Cavite City. Delimitation. Ang pag-aaral na ito ay limitado sa pagsusuri ng mga online customer review sa particular na konteksto lamang ng Cavite City at may mga limitasyon sa bilang at kalidad ng mga reviews na maaaring masulit. So, dadako na tayo sa Chapter 3, Methodology, which is Research Design. We have adapa Casual Comparative Research Design para pag-aralan ang ugnayan ng cause and effect ng online customer review and brand image ng mga e-commerce retailers sa Cavite City. Pinili namin ang Casual Comparative Research Design sa kakayahan nito na eksplorehin ang potential association at patterns ng hindi nagmamanipula ng variables, allowing for a naturalistic examination ng mga pangyayari. This study design enables to analyze the cause and effect relationship between independent at dependent variables. By studying the online customer review, ang kanilang impact sa brand image, we aim to determine the consequence or cost existing difference among different groups of people. And we go to population and sample. Ang population natin ay binubuo ng lahat ng online customer review na nagbibigay ng mga review para sa mga e-commerce retailers sa Cavite City. Kasama dito ang ibang individual na nagbabahagi ng mga feedback at opinion tungkol sa kanilang mga karanasan sa pag-shopping online. Ang sample naman ay isang bahagi ng mga online customer na nag-iiwan ng mga review para sa mga e-commerce retailers sa Cavite City. Ang sample na ito ay magiging representasyon ng mas malaking population at magbibigay sa atin ng makabuluhang conclusion tungkol sa epekto ng mga online customer review sa brand image. So this is a data analysis technique. Ay ang proseso ng paggamit ng mga numbers at statistical tools upang maunawaan ang mga relasyon sa pagitan ng mga variable sa isang pag-aaral. Sinusuri ang epekto ng mga online na pagsusuri ng mga customer sa isang online na tindahan sa Cavite City. Ginagamit ang mga numbers upang tignan kung may koneksyon sa pagitan ng pagsusuri ng mga customer at ang pagtingin nila sa tindahan. So, dadako naman tayo sa Chapter 4, which is Result and Discussion. So, unahin na natin dito ang gender. Sa male is meron tayong 7 respondents at may 33% naman tayo.
Sa female naman is meron tayong 14 respondents at 66.7% naman. And the total is 100%. So para sa first questions, as a business owner, I believe a user-friendly website is essential for online success. Meron tayong dito strong agree na 11 respondents and 52.4%. Meron din naman tayong agree na 9 respondents and may 42.9%. And meron tayong strongly disagree na isa, which is 4.8%. And the total is 100%. And the next question is, I am convinced that effective digital marketing is a crucial for growing my business. So, meron tayong strongly agree na 9 respondents and 42.9 percentage. And meron naman tayong agree na 10 respondents and may 47.6% naman. Sa disagree naman, meron tayong isa at 4.8% naman ito. And strongly agree, meron tayong isa and 4.8% naman. This total is 100%. Sa third question is, I recognize na the importance of customer reviews and feedback in building trust online. Meron tayong strongly agree na 14 respondents and 66.7%. Sa agree naman, meron tayong 6 respondents and 28.6% naman. Sa strongly agree, meron tayong isa at may 4.8% naman. Total is 100%. Sa fourth question is, I'm confident that offering multiple payment option can increase sales and improve the customers. Meron tayo dito ang strongly agree na 14 respondents and meron tayong 66.7 percentage. Sa agree naman ay meron tayong 5 respondents and 23.8% naman. Sa strongly disagree naman ay meron tayong dalawa na 9.5% and the total is 100%. And the fifth questions, I understand that investigate in cybersecurity make sure is necessary to protect both customer data and my business reputations. Meron tayong strongly agree na 6 and meron tayong 28.6% naman. Sa agree naman ay meron tayong respondents sa 13 and 61.9% naman. Sa disagree, meron tayong isa, 4.8, and meron naman tayong strongly agree na 1 and 4.8%, 100%. And the sixth questions, I firmly believe that providing excellent customer supply leads to higher retention rates. Meron tayong strongly agree na 10 respondents and meron tayong 47.6%. Sa agree naman ay meron tayong 10 na respondents and 47.6%. Strongly disagree, meron tayong isang respondents and 4.8% naman. Its total is 100%. And sa 7 naman na question, I acknowledge the importance of regularly updating and adapting my online business strategy to remain competitive. Meron tayong strong agree na 14 respondents and meron tayong 66.7%. Meron naman tayong sa agree, 6 na respondents and 28.6%. Sa strong disagree naman is isa. Meron tayong 4.8% na total is 100%. So dadako tayo sa pang-8. I'm certain that analyzing website traffic and user behavior is invaluable for making informed business decisions. Meron tayong strong agree dito na 9 and 42.9%. Meron din tayong 10 respondents na 47.6%. Meron tayong disagree na 4.8% and strongly disagree 1 and 4.8%. So the total is 100%. Is pang 9 naman is a business owner in Cavite City. I sometimes buy for local e-commerce retailer to stay updated. Meron tayong strong agree dito na 13 respondents and meron tayong 65%. Sa agree naman ay meron tayong 5 respondents and 25%. Sa disagree naman ay meron tayong 1 and meron tayong 5%. Sa strong disagree naman meron tayong 1 and 5%. Tapos meron tayong 100% total. Sa pang-10 na question naman is, when I decide to buy something, online reviews really affect my choice. Sa strong agree naman, meron tayong 12 respondents na 57.1%. Sa agree naman ay meron tayong 8 na 38.1%. Sa strongly agree naman, meron tayong isa and 4.8% naman dito. Sa total is 100%. Sa pang-11 naman ay live reviews for product I bought online in Cavite City. Strongly agree dito is 7 and 33.3% naman. Sa agree dito is meron tayong 12 respondents, 57.5%. Sa disagree naman, meron tayong dalawa and 9.5%.
and the total is 100%. Sa pang 12 naman na question is online reviews strongly shape how I see an e-commerce brand. Meron tayong respondents dito na 12 na strong agree na 60%, meron tayong agree na 6 respondents and 30%, and disagree naman is 2 to 10%. Sa total is 100%. Sa pang 13 naman is I think e-commerce shops in Cavite City work hard to keep positive reviews. Meron tayong strong agree dito is 14 respondents and 66.7 naman sa percentage. Sa agree naman, meron tayong 6 respondents and 28.6% naman. Sa disagree naman, meron tayong isa at meron tayong 4.8%. Sa total is 100%. Sa 14th question naman, I'm more likely to trust an e-commerce shop with lots of positive reviews. Meron tayong strongly agree dito is 13 and 61.9% naman. Agree is meron tayong 8 respondents and 38.1% naman. And is 100% is the total. Sa 15 questions is negative reviews have made me skip buying from an e-commerce shop. Meron tayong strongly agree na 8 respondents and 38.1%. And meron naman tayo sa agree na 11 and 52.4% naman. Sa disagree naman is meron tayong 1 and 4.8%. Sa strongly agree naman is may 1 and 48 percentage and may 100 tayong 100% na total. Sa 16 and the last, to improve brand image through reviews, to e-commerce shop can respond to feedback quickly and highlight positive reviews. Meron tayong strongly agree na 15 respondents na 71.4% at meron naman tayong agree na 6 and 28.6% naman. And the total is 100%. And for the last, the chapter 5, summary, conclusion, and recommendation. Unahin na natin ang summary. According to the summary, kailangan natin malaman kung paano makakapekto ang online customer sa pamamagitan ng 21 respondents. In the conclusion, kailangan natin pamangalagaan ang kanilang online reputation sa ganon ay mabigay nila ang magandang service at product para sa customer. At para naman sa recommendation, unang-una, ang ensuring excellent service and product quality. Mahalaga ito para mapanatiling kalidad ang product. At ang pangalawa ay engaging with feedback para naman ito sa kagustuhan mapabuti ang pagtingin sa brand.